So, tagal ko na hindi nag-video ng sarili ko. So, may nagtatanong pala nung ganito ko. Ito. Siguro, kailan pa yun? 3 months ago, may nagtatanong sa akin about yan sa camera na to. Wait lang, binang ko. May nagtatanong sa akin sa camera na to kung paano ba i-transfer. So, by the way, nung mga unang video ko, hanggang ang pinakaunang video ko, hindi ko masyadong inayos yung settings ko. Shaky pa siya. Yung mga sunod na video ko is nasa 2K resolution yung gamit ko sa kanya. Pero nilalagay ko naman sa screen kung anong resolution yung gamit ko. Then, yung mga ginagamit ko na ngayon is naka 4K resolution ako. 30 FPS. Tapos, naka-on yung EIS. So, may EIS ito, guys. So, pag naglalakad ka o nagra-rides ka, hindi mo maramdaman yung as in shaky talaga, shakiness niya. So, para siya may stabilizer. Then, 3 ways kung paano mo siya i-transfer sa devices mo. Kung pwede kang gumamit ng ganito. Yung may cord. Ayan, pwede mong gamitin yung ganito. So, kung may laptop ka, gumamit ka ng ganito, mas better. Pwede rin yung ganito, tapos bili ka ng connector dito, USB to charging device mo kung ano yung kasya dyan. Halimbawa, USB to Type-C, mga ganon. Then, connect mo na lang sa device kung saan mo ita-transfer. So, makikita naman yan dyan. Second is memory card. May memory card to. So, ini-insert na memory card to. Hindi mo ito magagamit ng walang memory card. Memory card mo, tatanggalin mo memory card mo, kailangan may card reader ka. Tapos, saka mo i-connect sa devices mo. So, maganda yung card reader mo is na kung ano yung saksakan ng charger mo, yun yung merong ganun yung card reader mo. Mas maganda yung may ganun. Tapos, yung third option is Wi-Fi connector. So, ipapakita ko kung paano mag-transfer through Wi-Fi. Hindi mo kailangan ng internet. So, ayun lang. Nag-sample ako, naglagay ako ng video dito. So, binidyoan ko lang naman ito. Pero, ito mas maganda kung papakita ko na lang. So, ayan, in-on ko siya. Matagal na sa akin to. Sobrang tagal na. Siguro nasa 3 to 4 years na yata sa akin to. Meron na nga siya dito parang linya. Kasi naiipit siya palagi sa bag ko. Sa dami ng ginagamit, na dinatla ko. So, ayan. Hindi ko pa inano. So, ayan, i-on ko siya. Ayan, i-videoan ko siya. So, may shake ito kasi, sinishake ko siya. Pero, check natin yung ano niya. So, ayan. Wala siyang ilaw, Wala siyang ilaw. Pero, pwede mong saksakan dito. Pwede mong saksakan yan dyan. So, ayan. Okay na yun. Saka lahat ng nag-e-edit, guys, kahit may ganito ka, kailangan matuto kang mag-edit. Matuto kang gumamit ng mga software o kaya ano ba yun sa phone. Mga apps katulad ng yung iba na mas gusto nilang gumamit ng CapCut, di ba? So, try yung mag-practice ng ganun. Pero kung doon ka sa gusto mong matuto ka rin ng mga software para sa laptop, kunyari, magandang pang beginner is gumamit ka ng InShot. Maganda yung InShot. Kung medyo advanced ka na, yung parang kaya mo na mag-manual. Kasi sa CapCut, may subscription yata doon. Ganun din naman sa katulad ng InShot, pero mas bet ko yung ano niya. Lalo na kung hindi ka iPhone user. So, maganda yung pagka-clarity niya kasi magamit mo lang yung magandang ng CapCut kung naka-subscribe ka. So, hindi naman lahat may subscription na gano'n, di ba? So, ayun. Papakita ko sa inyo. Bali, guys, yung gamit ko palang camera ngayon is itong Vetic 8 ko. Naka 4K Ultra HD yan. So, marami ng bago labas 5K, ganyan-ganyan. Pero, maganda pa rin naman tong gamitin, guys. So, kung naghahanap ka ng budget-friendly na camera, pang start mo lang naman. So, ayun, 2 camera lang ang gamit ko. Ito sa yan. Bali, pangatlo tong phone ko. Yan. Kaya lang yung phone ko laging umiinit. So, yun lang. Pakita ko sa inyo. Why?
Wala tong internal light So, wala din siyang autofocus. I mean, may papipilian ka, pero naka-manual to. May autofocus ba? Alamin ko lang pala. Basta yung video na to is mabilisan lang. Paano lang siya i-export. So, ayan. Bibidyoan ko siya. Ayan. Anyway, so ito yung tinatanong niya, yung Supremo Pocket Camera ko. So, paano nga ba siya pwedeng i-connect sa phone? Pwede kang gumamit ng card reader, pero hindi ako gamit ng card reader ngayon. So, ipapakita ko na yung madaling gamit. Madaling gawin. So, ayan. Nakaano ako. Iwan ko kung makikita dito Let's try. Ayan. Naka-manual kasi ito So, hindi ito naka-autofocus. Then, ganyan nga. So, ayan. Ito yung Betic ko. Ito naman yung phone ko. So, tanggal natin sa charge. Ayan. So, paano siya gamitin? Ito yung pinaka-simple way na gagamitin mo siya. Teka lang palang bibidyo. So, well, huwag na natin pansinin yung nag-away. Buhay nila yan. So, ito yung Supremo Pocket Camera natin. Ayan, naka-on siya. So, para makonect mo siya dito through Wi-Fi, hindi mo kailangan ng internet ulit-ulitin ko yun. Hindi mo kailangan ng internet. Kasi may mga nagtatanong, tas kailangan daw ba ng internet? Hindi mo kailangan ng internet. Kasi itong device na to, kukonect siya dito as Wi-Fi. So, ito, magiging Wi-Fi nito. Ganun lang yung kakalabasan niya. So, press down mo to. Lalabas to. I-picturean ko na lang mamaya, lagay ko sa screen. Kasi mahirap ganun-ganun. Nahirapan lang ako. So, kukonect mo siya dito. Naka-on na siya. So, pinorget ko dito yung connection ko dyan para may pakita ko din. Napin natin yung yan. Napin natin yung ito Supremo Pocket Camera. So, lagay natin yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan ang password niya. Join natin. Ay, tatawa ako. Nag-isip ko kanina paano naging ganun. So, mali pala yung ano ko. Basta yan, iko-connect mo tayo naka-on yan. Open mo dito yung wifi niya. Katulad ng sinabi ko kanina. So, ito. So, kinoconnect ko siya dito sa zero cam. Samantalang ito dapat pala hello cam. So, ayan. Nakita mo nakalagay dyan is, ayan, connect the camera. So, ayan, nakakonect na yung camera niya. Nakikita mo, ayan. Diba? So, ito yung camera na ginagamit ko. So, ito yung akala ko binubusan ko dun sa isa, sa zero cam. So, magkaiba yan. Magkaiba yan. Ito yung zero. Ito yung Betic 8 na ginagamit ko. Ayan. Affordable camera lang din siya. So, ito naman yung Supremo natin. Ayan. Magagamit mo siya dyan. So, naglagay ako dyan ng isang video o dalawa. Ang gagawin natin is paano ba? So, ayun. Punta tayo dito. Tapos, click natin tong check. Then, select natin tong mga to. Tapos, click natin to. Ayan. Magda-download na siya dyan. Magda-download na siya. Nata-transfer na tong laman niya dito. So, ayan. Tukan natin ng fan kasi init ngayon. Sana muna itong mag-download bago siya malulubat kasi ako. So, baka pati yung ilaw malubat na rin. Ayan. So, ayan. Hindi ko alam kung ikakat-cut ko pa ba to. Para mas kita nyo actual. Ayan. So, ikat ko na lang para hanggang umabot dyan. Check nyo na lang after para hindi na tayo matagalan.
So, ayan. Kinancel ko tong isa, pa hindi matagal kasi for sample lang naman to. Pagkatapos mo maano, pwede mo na siyang i-disconnect. So, ayan. Tapos, off na natin to. Okay, dito na tayo sa phone. Ayan. Back na lang natin siya. Pwedeng ganito na lang din. Tapos, lagay na natin yung kanyang talagang connection yan. Then, dito sa gallery, tingnan na natin siya sa gallery. Gallery. So, dito na siya. 30 FPS ako. Ayan. Saka naka-on yung EIS niya. So, ayan, videoin ko lang. So, ayan na siya. Na-transfer mo na siya dyan. Then, edit mo na lang kung saan mo siya bet i-edit. So, yun lang. Bye! So, ayan. Gamit ko tong 4K na Vetic 8. Kasi meron akong tutorial dun sa may isang camera ko na ito. Ayan. So, kung paano i-transfer yan. Bali, check natin yung quality din ito. Ayan yung mga ano. So, ayan. I-add ko na lang sa video. Kasi, matagal bago ako nakakapag-respond sa mga tanong sa YouTube. Kasi hindi ko nakikita agad. Naabot pa ng 2 months, 3 months bago ko makita. Hindi ako nakakapag-check. So, ayan. Kung meron pa yung interest, ewan ko kung bumili na yung nagtatanong, yung ilang nagtatanong. Dalawa yung magkaiba kasi tinatanong about yan. So, yan. Ito, yung quality ng video nito is pang outdoor kasi to. So, yan. Pagsamahin ko na lang para sure.